Ano to, Stella? Pinamimigay mo ng pandesal? Hindi ka namimigay dito. Trabaho mo magbenta, hindi magpakabait. Napaatras si Stella habang napapatingin ang mga customer sa kanilang dalawa. Sir, nagbayad po siya. Utal na sagot ni Stella. Kulang lang ng konti. Kulang? Aba, gusto mo bang akong mag-abono? Lumayas ka! Matanda, labas! Sigaw na Ginoong Ramos habang tinuturo palabas ang matanda. Tahimik itong naglakad papalayo. Hawak ang supot ng pandesal. Masakit ang puso ni Stella habang pinapanood ang pag-alis ng matanda. Isa pa, Stella, at mawawalan ka ng trabaho. Maraing banta ni Ginoong Ramos. Ang boses niya ay puno ng pananakot. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Habang bumalik siya sa trabaho, hindi niya alam na ang simpleng araw na iyon ay babago ng kanyang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang maliit ng panaderya sa sulok ng Abalang Kalye sa Maynila ay laging puno ng amoy ng bagong lutong pandesal. Si Stella, isang dalagang kahera sa kanyang mga 20s, ay 3 taon nang nagtatrabaho rito. Simple at paulit-ulit ang kanyang araw-araw na gawain. Maglingkod sa mga customer, magbilang ng sukli, at tiisin ang madalas na maanghang na pananalita ng kanyang manager na si Ginoong Ramos. Stella, bilisan mo! Ang bagal mong magbigay ng sukli. Sigaw ni Ginoong Ramos isang umaga, habang dumudulas ang makapal niyang salamin pababa sa kanyang ilong. Habang masamang nakatingin kay Stella. Opo, sir. Mahina niyang sagot, habang namumula ang kanyang pisngi sa hiya. Mas lalo pang naging abala ang araw na iyon. Mahaba ang pila. Umabot pa sa pintuan. At ang mga customer ay nagtatapik ng kanilang mga paa sa pagkainip. Habang inaabot ni Stella ang isang supot ng pandesal sa isang regular na suki, pumasok ang isang payat na matandang lalaki. Sira-sira ang kanyang damit at mukhang pagod ang kanyang mga mata. Ngunit ito'y puno ng kabiitan. Magandang umaga. Mahina niyang bati, hawak ang isang dakot ng barya. Magkano pong isang pandesal? Sumikip ang dibdib ni Stella. Kulang ng ilang piso ang pera ng matanda. Okay lang po. Mabilis niyang sabi at kumuha ng ilang barya mula sa kanyang sariling bulsa at inilagay ito sa kaha. Inabot niya sa matandang isang supot ng pandesal. May ngiting banayad sa kanyang mukha. Pasensya na po kung malit lang ang mabibili. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ng matanda. Maraming salamat, Iya. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ngunit bago makalabas ang matanda, biglang sumulpot si Ginoong Ramos. Galit na galit. Malakas ang boses nito. Ano to, Stella? Pinamimigay mo ng pandesal? Hindi ka namimigay dito. Trabaho mo magbenta, hindi magpakabait. Napaatras si Stella habang napapatingin ang mga customer sa kanilang dalawa. Sir, nagbayad po siya. Utal na sagot ni Stella. Kulang lang ng konti. Kulang? Aba, gusto mo bang akong mag-abono? Lumayas ka, matanda. Labas! Sigaw ni Ginoong Ramos habang tinuturo palabas ang matanda. Tahimik itong naglakad papalayo. Hawak ang supot ng pandesal. Masakit ang puso ni Stella habang pinapanood ang pag-alis ng matanda. Isa pa, Stella, at mawawalan ka ng trabaho. Mariing banta ni Ginoong Ramos. Ang boses niya ay puno ng pananakot. Nanginginig ang mga kamay ni Stella habang bumalik siya sa trabaho. Hindi niya alam ang simpleng araw na iyon ay babago ng kanyang buhay. Habang sinasara ni Stella ang kahan ng gabing yon, may napansin siyang isang bagay na nakasingit sa pagitan ng mga pera. Isang maliit na papel na may maayos na sulat kamay.
Bumalik ako para sa iyo. Maghintay ka lang. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinong nag-iwan nito? Ang matandang lalaki kaya? Hindi maalis ni Stella sa isip ang sulat. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mensahe nito. Parang nanunukso. Isa ba itong simpleng pasasalamat? O mas mabigat pa ang ibig sabihin? Habang naghahanda siya para sa isa pang araw sa panaderya, nanatiling nakabitin sa kanyang mga tanong na ito. Kinabukasan ng umaga, sinalubong agad siya ng matalas na boses ni Ginoong Ramos kahit hindi pa naabot ng amoy ng bagong lutong pandesal ang kanyang ilong. Stella, ang daming reklamo kahapon. Ayusin mong trabaho mo ha? Sigaw ni Ramos habang inaayos ang kanyang salamin nang may inis. Opo sir. Sagot ni Stella ng mahina. Nakayuko ang ulo. Ramdam niyang tingin ng kanyang mga katrabaho. Ang ilan, may awa. Ang iba naman, natatawa. Tahimik ang umaga sa panaderya. Hanggang sa pumasok ang isang grupo ng mga hindi pamilyar na lalaki. Bago magtanghali, bihis na bihis sila. Ang kanilang mga sutay tila hindi bagay sa simpleng tindahan ng tinapay. Ang leader, isang matangkad na lalaki na may maayos na buhok, ay tumingin-tingin sa loob bago tumutok ang kanyang tingin kay Stella. Excuse me. Sabi nito. Ang boses ay magaan pero puno ng autoridad. May nagtatrabaho ba rito na nakakita ng matandang lalaki kahapon? May suot siyang lumang sombrero. Nanigas si Stella. Opo sir. Bumili po siya ng pandesal dito kahapon. Ngumiti ang lalaki. Pero parang wala itong emosyon. Interesting. Pwede bang makausap ka namin saglit? Bago pa siya makasagot, sumingit si Ginoong Ramos. Ano to? Bakit tinatanong ang staff ko? Kung customer ang hinahanap nyo, wala akong alam dyan. Hindi siya pinansin ng lalaki at muling ibinalik ang atensyon kay Stella. Kung may alam ka, sabihin mo. Mahalagang malaman namin. Pasensya na po sir. Wala po akong alam. Pagsisinungaling ni Stella. Nanginginig ang boses. Mahigpit niyang hinawakan ng counter. Ang isipan niya ay naguguluhan. Sino bang mga lalaking ito? Anong kailangan nila sa matandang iyon? Hindi na nagsalita pang grupo. Tahimik silang umalis. Ang mga sapatos nila ay maririnig na tumutunog sa tiles ng sahig. Anong sinabi mo sa kanila? Tanong agad ng Ginoong Ramos pagkatalikod ng malalaki. Wala sir. Sagot ni Stella, nauutal. Tinanong lang nila kung nakakita ako ng matandang lalaki kahapon. At anong sinabi mo? Sinabi kong wala akong alam. Sumingkit ang mga mata ni Ramos at ang labi nito'y napalitan ng mapanuyang ngiti. Kung napahamak tayo dahil dyan, ikaw ang sisisihin ko. Sa susunod, isipin mo munang kapakanan ng negosyo bago ka magsalita. Simula noon, tila ginawa na ni Ginoong Ramos ang lahat para gawing miserable ang buhay ni Stella. Dinoble nito ang kanyang trabaho. Padala siyang pinapahiya sa harap ng mga customer at inaatasan ng pinakamaduduming gawain. Stella, linisin mo yung bodega. Magsimula ka sa sahig. Madumi, di ba? Utos nito isang hapon, sabay abot ng mop. Opo, sir. Sagot ni Stella, pinipigilan ng luha. Habang nagkakamot siya ng sahig, duman ang ilan niyang katrabaho. Ang iba'y may tinging awa, ang iba na may nakangisi. Bakit kasi masyado ka mabait sa mga hindi mo kilala? Bulong ng isa sa mga kasamahan niya. Tuloy, ikaw napapahamak. Lumipas ang isang linggo at halos sumuko ng katawan ni Stella sa walang tigil na trabaho. Isang gabi, habang sinasara niyang panaderya,
Napansin niyang anino ng isang tao sa kabilang kalsada. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang dahan-dahang siyang sumilip sa bintana. Hello? Sino po kayo? Tawag niya. Sabay hakbang palabas. Hindi gumalaw ang anino sa una, pero maya-maya'y tumalikod ito at nagsimulang lumapit sa kanya. Stella, di ba? Tanong ng lalaki. Siya'y matangkad at payat. Ang kanyang mukha'y bahagyang natatakpan ng sombrero. Oo. Sino po kayo? Tanong ni Stella, naguguluhan. Inaabot ng lalaking isang sobre. Basahin mo to. Mahalagang malaman mo kung sino talagang matandang tinulungan mo. Bago pa siya makapagtanong ng iba pa, mabilis na naglaho ang lalaki sa dilim. Sa loob ng sobre, nakita ni Stella ang isang litrato ng matandang lalaki na yakap ang isang batang masayang nakangiti. Sa likod ng litrato, nakasulat ang mga salitang, "Magtago ka. May naghanap sa iyo." Nanginginig ang mga kamay ni Stella habang mahigpit na hinawakan ng litrato. Bakit parang ang simpleng kabutihan na ginawa niya ay humantong sa isang bagay na mas malaki at mas delikado kaysa sa kanyang inaasahan. Nakatitig si Stella sa litrato. Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Magtago ka. May naghanap sa iyo. Ang mga salitang iyon ay parang babala, mabigat at puno ng pangamba. Mabilis niyang binalik ang litrato sa sobre at nagmadaling umuwi, palingalinga habang naglalakad. Tahimik ang mga kalsada ng Maynila ng gabing iyon. Tanging ang maligaw na pusa ang maririnig na dumadaan sa makikitid na eskinita. Nang makapasok sa maliit niyang apartment, tila mas malamig ang paligid kaysa sa karaniwan. Agad niyang nilakang pinto at napasalampak sa kanyang kama. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Mahigpit na hawak ang sobre. Ang matandang lalaki. Ang malalaking nakasuit. At ngayon, ang misteryosong estranghero. Lahat ng ito'y tila konektado. Pero paano? Ang kanyang pagtulog ay putol-putol, puno ng alalahanin. At pagsapit ng umaga, isa na namang nakapagod na araw sa panaderya ang bumungad sa kanya. Stella, yung mga tinapay, ilabas mo na sa harap. Sigaw ni Ginoong Ramos pagkakapasok pa lang ni Stella sa trabaho. Opo sir, sagot niya, pagod ang boses. Habang inaayos niya ang mga tray ng pandesal, pumarada ang isang itim na kotse sa harap ng panaderya. Nanlamig ang kanyang sikmura nang makita niyang parehong mga lalaking bumalik. Ang presensya nila ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Magandang umaga, bati ng leader. At ang ngiti nito'y matalim na parang talim ng kutsilyo. Andito kami para makausap si Stella. Naningkit ang mga mata ni Ginoong Ramos. Ano ba talagang kailangan ninyo? Wala namang kinalaman ng staff ko sa hinahanap ninyo. Hindi siya pinansin ng leader at diretsong tumingin kay Stella. Nasaan siya? Sinabi ko na sa inyo, wala akong alam. Sagot ni Stella. Nanginginig ang boses, ramdam ang takot na bumalat sa kanya. Lumapit ng bahagya ang lalaki. Malamig ang tono ng boses. Nakakalungkot. Dahil kung nagsisinungaling ka, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Isipin mo yan. Halos tumalo ng puso ni Stella habang palabas ang mga lalaki. Ang kanilang mga sinabi ay parang nag-iwan ng mabigat na ulap sa hangin. Kinagabihan, muling kinuha ni Stella ang litrato at pinag-aralan nitong mabuti. Ang mukha ng matandang lalaki ay mabait, halos parang lolo na mapagkalinga. Ang bata sa tabi niya ay may maliwanag ng mga mata at ngiting puno ng inosensya. Sino kayo? Bulong ni Stella habang hinahaplos ng kanyang daliri ang kanilang mga mukha sa litrato. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang mahinang katok sa kanyang pinto. Stella, ako to, si Nina. Tawag ng kapitbahay niya
Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Nina na may hawak na maliit na pakete. May iniwan to sa akin para sa'yo. Isang lalaki. Sabi niya urgent daw ito. Sabi ni Nina, kitang pag-aalala sa mukha. Sa loob ng pakete ay may isang sulat na sinulat kamay at isang susi. Ang sulat ay nagsasaad, Stella, hindi kita gustong madamay, pero kailangan ko ng tulong mo. Ang mga lalaking naghanap sa akin ay hindi ligtas. Ang susay para sa isang lugar na magpapaliwanag ng lahat. Mag-ingat ka. T. T? Bulong ni Stella. Siya kaya ang matanda? Kinabukasan ng gabi, sinundan ni Stella ang address na nakasulat sa likod ng sulat. Dinala siya nito sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Ang gusala ay nakatayo sa gitna ng dilim. Ang mga basag na bintana at kalawangan nitong dingding ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkaluma at pag-abandona. Huminto siya sa harap ng pinto. Hawak ng mahigpit ang susi. Ang bawat pakiramdam niya ay nagsasabing tumalikod na at umalis. Pero ang alaala ng mabait na ngiti ng matandang lalaki ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Sa loob, baka palang alikabok sa hangin at nanunuot ang amoy ng kalawang. Sa gitna ng silid ay may isang mesa at sa ibabaw nito'y nakapatong ang isang maliit na kahon. Binuksan ni Stella ang kahon gamit ang nanginginig niyang kamay. Sa loob nito ay mga tambak na dokumento, lumang litrato, at isang journal na halatang gamit na gamit. Habang binubuklat niya ang mga pahina, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang kwento. Isang kwento ng pagtataksil, kasakiman, at pakipaglaban para mabuhay. Ang matandang lalaki, na ang pangalan pala ay Thomas, ay dating isang mayamang negosyante. Natuklasan niya ang korupsyon sa sarili niyang kumpanya at napilitang tumakas para sa kanyang buhay nang talikuran siya ng kanyang mga kasosyo. Ang batang nasa litrato ay ang kanyang apo na kinuha sa kanya bilang panakot upang patahimikin siya. Ilang taon na ring nagtago si Thomas na bubuhay sa kabutihan ng mga estranghero. At ngayon, tila ang kanyang mga kaaway ay papalpit na upang tapusin siya. Habang binabasa ni Stella ang huling pahina ng journal, isang ingay ang malingaw-ngaw sa bodega, mga yabag ng paa. Nanatili siyang nakatigil. Ang puso'y mabilis ang kabog sa kanyang dibdib. May paparating. Stella! Tawag ng isang lalaki, mababa at puno ng pananakot. Nanlamig ang dugo niya nang mapagtanto niya ang katotohanan. Hindi siya nag-iisa. Parang lumiit ang bodega habang palapit ng palapit ang tunog ng mga yabag. Napahintong hininga ni Stella at mahigpit niyang niyakap ang journal sa kanyang dibdib. Ang dim na ilaw sa itaas ay kumikislap, nagdudulot ng mahabang anino sa buong silid. Stella! Muling tawag ng boses. Mas malamig na ngayon. Napalingalinga siya sa paligid. Pilit na naghahanap ng matatakasan. Napansin niyang isang likurang pintuan na bahagyang nakaawang. Dahan-dahan siyang lumapit. Maingat ang bawat hakbang. Halos hindi gumagawa ng tunog. Pero bago pa niya maabot ang pinto, bigla itong bubagsak at nagsara. Well, sabi ng boses. Ngayon ay isang hakbang na lang mula sa kanya. Abala kayata nitong mga nakarang araw. Napalingon si Stella. Ang likod niya ay nakadiin na sa malamig na metal na pinto. Ang lalaki mula sa panaderya, ang leader ng grupo ng mga nakasuit, ay nakatayo sa harap niya. Ang matutulis nitong mga tampok ay bahagyang nakaiwan ng mahinang liwanag ng kanyang flashlight. Nasaan si Thomas? Tanong nito. Mababang boses, pero punong-puno ng pananakot. Hindi ko alam. Utal na sagot ni Stella.
Mas mahigpit pang niyakap ang journal. Ngumising lalaki, malamig, at mapanlin lang. Akala mo ba maniniwala ako? Hawak mo mga lihim niya sa mga kamay mo. Delikado yan. Lumapit siya ng isang hakbang at ang takot ni Stella ay mabilis na naging pagkataranta. Bago pa makalapit ang lalaki, natapakan ni Stella ang isang walang laman na lata ng metal sa sahig. Sinipa niya ito ng malakas at ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Napaatras ang lalaki at sapat ng sandaling iyon para mabilis na tumakbo si Stella sa gilid. Lumusot sa pagitan ng makahon at sirang kasangkapan. "Habulin niyo siya!" Sigaw ng lalaki at mas malalakas pang yabag ang narinig ni Stella mula sa bodega. Nasasunog ang kanyang baga habang patuloy siyang tumatakbo. Iisang bagay lamang nasa isip niya: makatakas. Nakarating siya sa isang hagdan na paakyat sa maliit na loft. Umaasang ang taas nito ay magbibigay ng konting kalamangan. Pero mabilis din ang mga kalaban at mas lumalapit ang kanilang mga boses. Pagdating sa itaas, nadaplisan ng kamay ni Stella ang isang tambak na lumang gamit. Nahulog ang isang wrench pababa. Muntik nang matamaan ng isa sa mga lalaki. "Agawin niyo siya ngayon na!" Sigaw ng leader. Sa dulo ng loft, napansin ni Stella ang isang makitid na bintana. Sakto lang ang laki para makalusot siya. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang itinulak ang bintana at gumapang palabas. Kaya't nasasaktan siya sa bawat kagat ng basag na salamin sa kanyang mga braso. Nahulog siya sa lupa sa labas ng bodega. Bagsak ng hindi maayos, pero hindi naman nasaktan. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya sa kadiliman ng gabi. Mahigpit na yakap pa rin ang journal sa kanyang dibdib. Ilang oras ang lumipas bago nakarating si Stella sa pintuan ni Nina. Nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang pagod at takot. "Stella, anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong ni Nina habang hinila siya papasok. "Hinahabol nila ako." Hingal ni Stella, halos nababasag ang kanyang boses. "Hinahanap nila si Thomas. At ito." Itinaas niya ang journal. Ang kupas na takip nito ay may bahid ng dugo mula sa mga sugat sa kanyang mga kamay. Nanlaki ang mga mata ni Nina nang makita ang kalagayan ni Stella. "Diyos ko, Stella, delikado ito. Kailangan mo nang magtago." "Hindi ko kaya," sagot ni Stella. Umiling siya habang pinipigil ang luha. "Pinagkatiwalaan ako ni Thomas para tumulong. Kailangan ko siyang mahanap bago nila siya maabot." Napaisip si Nina bago napabuntong hininga. "May kilala akong makakatulong. Isang reporter na sanay sa mga ganitong sitwasyon. Pero kailangan nating magmadali." Kinabukasan, dinala ni Nina si Stella kay Lito, isang investigative journalist na kilala sa pagbubunyag ng mga kaso ng korupsyon. Ang opisina niya ay tambak ng mga dyaryo, tasa ng kape, at makakapal ng mga dokumento. "So, ikaw palang babaeng nadamay sa gulong ito," sabi ni Lito habang umupo ng patagilid sa kanyang silya. Tumango si Stella. Inihulog ang journal sa mesa. "Nandito ang lahat ng gusto ni Thomas na malaman ng mundo. Nasa panganib siya, at ako rin." Binuklat ni Lito ang mga pahina. Ang kanyang kilay ay nagkunot habang binabasang nilalaman. "Thomas Iscano. Natatandaan ko siya. Ang pagkawala niya noon ay naging headline. Akala ng lahat, patay na siya. Buhay siya," sagot ni Stella ng buong kumpiyansa. "Pero hinahabol nila siya." Tumayo si Lito, nagsimulang maglakad pabalik-balik sa silid. Delikadong journal na ito. Kung totoong nakasulat dito, may usapin tayo ng malawakang korupsyon. Mga politiko, CEO, pati na rin ang mga nasa batas. Nakakatakot. Singit ni Nina. "Anong gagawin natin ngayon?" Tumingin si Lito kay Stella, seryosong mga mata. "Ipalalathala natin ito.
Pero una, kailangang masiguro nating ligtas ka. Sa loob ng 1 linggo, nagtago si Stella sa opisina ni Lito habang walang tigil itong nagtrabaho upang mag-verify ang laman ng journal. Ramdam ang tensyon sa hangin. Bawat tunog ng telepono o katok sa pinto ay nagpapatalon kay Stella. Malapit na tayo. Sabi ni Lito isang gabi, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Kapag nilathala na ito, mawawala ang kapangyarihan ng mga lalaking iyon. Makakalabas na si Thomas mula sa kanyang pagtatago. Pero hindi ganap na kumbinsido si Stella. Pakiramdam niya ay napakalapit pa rin ng panganib. At ang bigat ng tiwala ni Thomas ay tila mas bumibigat sa kanyang balikat. Kinagabihan, habang nakahiga si Stella sa isang maliit na kama sa opisina ni Lito, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Alam namin kung nasan ka. Tumigil ka kung ayaw mong magsisi. Tanlamig ang dugo niya. Natagpuan na siya nila. Nakatitig si Stella sa mensahe sa kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang madaliri habang parang nagbabagang mga salita sa kanyang isipan. Alam namin kung nasan ka. Tumigil ka na kung ayaw mo magsisi. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat mintig nito'y parang dagundong sa katahimikan ng madilim na opisina ni Lito. Mabilis niyang ipinakita ang mensahe kay Lito. Nahanap na nila ako. Bulong niya. Ang takot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang boses. Kinuha ni Lito ang telepono at binasa ang mensahe. Napakunot ang kanyang noo at ang panga niya'y tila tumigas. Ina-expect ko na to. Desperado na sila. Desperado? Paano naman ako? Wala na akong ligtas na lugar. Sagot ni Stella. Halos mabasag ang kanyang boses. Nilagay ni Lito ang kamay niya sa balikat ni Stella. Pilit siyang pinapakalma. Malapit na tayo, Stella. Natatakot lang sila. Gusto ka nilang takutin para tumigil. Pero hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Tatawag ako ng mga taong mapagkakatiwalaan natin. Ngunit si Stella ay hindi kumbinsido. Ang instinct niya ay nagsasabing tumakbo, magtago, at mawala bago siya maabutan ng malalaking yon. Ilang oras ang lumipas habang nagtatrabaho si Lito ng hating gabi upang ma-verify ang huling mga bahagi ng kwento ni Thomas. Biglang yumanig ang gusali sa isang malakas na tunog ng pagsabog ng pinto. Napatalon si Stella at parang natigil ang kanyang paghinga. Ano yon? Tanong niya. Halos isang bulong ang boses. Sumilip si Lito sa bintana at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha'y namutla habang tumingin siya kay Stella. May mga tao sa labas. Mukhang nandito na sila. Ang mayabag sa hagdan ay lalong naging malinaw. Pinagtibay ang kinakatakutan ni Lito. Lito, anong gagawin natin? Tanong ni Stella. Mahigpit na niyayakap ang journal sa kanyang dibdib. Kinuha ni Lito ang kanyang laptop at mabilis na inilagay ito sa kanyang bag. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Hinila niya si Stella palabas sa likod ng pintuan ng opisina. Duman sa makikitid na eskinita sa likod ng gusali. Ang malamig na hangin ng gabi ay puno ng tensyon at bawat tunog ay parang mas malakas sa katahimikan. Bilisan mo, Stella. Utos ni Lito. Mababa pero madin ang kanyang boses. Pagliko nila sa isang kanto, nagulat sila nang makita ang dalawang lalaki na kasut na naghintay sa kanila. Well, look who we found. Sabi ng leader. Ang ngisi nito ay parang patilim na bumibiyak sa kadiliman. Ibigay niyo na sa amin ang journal. Utos ng lalaki. Ang kamay nito ay nakahawak sa baril sa kanyang tagiliran. Lumapit si Lito. Humarang sa harap ni Stella. Maling iniisip niyo. Alam na ng mundong laman ito. Kahit na mawala kami, hindi niyo na mapipigilan ang katotohanan. Tumawang lalaki, malamig at puno ng pangungutya. Kayo talagang mga mamamahiyap. Laging mas dramatic kaysa kailangan. Mabilis na gumalaw ang isip ni Stella
Alam niyang wala na siyang pagkakataon para tumakas. Napansin niyang tambak ng makahon malapit sa kanila at isang ideyang sumagi sa kanyang isip. Mapanganib, pero ito lang ang natitirang paraan. Sige, sabi ni Stella. Lumapit ng bahagya, nanginginig ang boses. Kunin niyo ng journal. Inaabot niyang journal, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang abutin ito ng lalaki, ay bigla niyang itinapon ng journal papunta sa mga kahon, dahilan upang bubagsak ang mga ito. Na may malakas na tunog. Nagulat ang malalaki at sapat na iyon para hilahin ni Lito si Stella at tumakbo papunta sa ibang eskinita. Takbo! Sigaw ni Lito. Nagsimula silang magtago sa isang maze ng mga makikitid na daanan habang naririnig ang mga sigaw at pagmumura ng malalaking humahabol sa kanila. Nawawala na ang journal pero naskanan ni Lito ang buong laman nito sa kanyang laptop. Ang katotohanan ay ligtas na. Matapos tila napakahabang oras ng pagtakas, nakahanap na sina Stella at Lito ng kanlungan sa isang masikip na coffee shop. Kinuha ni Lito ang kanyang telepono at tumawag. Thomas, oras na. Nararapat yun ng malaman ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Thomas? Buhay siya? Tumango si Lito. Nagtatago siya. Pero matagal ko na siyang kinokontak. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para magpakita. Ilang minutong lumipas. Pumasok ang isang simpleng lalaki sa coffee shop. Mas payat na siya. Mas maputi na ang kanyang buhok. Pero agad siyang nakilala ni Stella. Siyang matandang tinulungan niya sa panaderya. Thomas, bulong ni Stella habang nalalabo ang kanyang mga mata dahil sa luha. Ngumiti si Thomas ng banayad. Sabi ko sa iyo, Iha, babalik ako para sa iyo. Ipinaliwanag ni Thomas ang lahat. Kung paano sinubukan ng kanyang madating kasosyo na patahimikin siya. Paano siya nakatakas dalang journal. At ang matinding pangangailangan. May paglaban ng hustisya. Kinuha nilang lahat sa akin. Sabi ni Thomas. Bahagyang nanginig ang boses. Pero hindi sila mananalo. Hindi ngayon. Ipinakita ni Lito ang plano. Ibabahagi nilang kwento at ebidensya sa mga pangunahing news outlet. Pagsapit ng madaling araw upang siguraduhin makarating ito sa maraming tao bago pa man makaganti ang malalaking humahabol sa kanila. Kapag nailathala ito, mapipilitan ng mga otoridad na kumilos. Sabi ni Lito. Pero paano naman kami? Tanong ni Stella. Hindi sila titigil sa paghabol sa amin. Nilagay ni Thomas ang kamay niya sa balikat ni Stella. Higit pa sinasahan ko ang nagawa mo, Iha. Ako nang bahala. Hindi mo na kailangang madamay pa. Umiling si Stella. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi. Umabot na ako sa ganito. Hindi ko iiwan ito ngayon. Pagsapit ng madaling araw, pinindot na ni Lito ang send button. Ipinamahagi ang kwento at ebidensya sa lahat ng pangunahing news outlet. Puno ng tensyon sa silid habang naghihintay sila ng magiging resulta. Biglang may malakas na katok sa pinto. Kasunod ng isang pamilyar na boses. Stella, alam naming nandyan ka. Buksan mo. O papasok kami. Natagpuan na silang muli ng mga nakasuot na lalaki. Muling kumatok sa pinto. Mas malakas ngayon. Bawat pagkatok ay parang orasan na nagbibilang pabalik. Bumilis ang tibok ng puso ni Stella habang tumitingin siya kina Thomas at Lito. Natagpuan na sila ng mga nakasuot na lalaki. At ngayon, wala na silang matatakasan. Stella, buksan mo ng pinto. Sabi ng boses mula sa labas. Magaan pero puno ng pananakot. Gusto lang naming makipag-usap. Umiling ng mariin si Thomas. Huwag kang makikinig sa kanila. Hindi sila nakipag-usap. Tinatapos nila. Mabilis na tumayo si Lito at nagsimulang harangan
ang pinto gamit ang maupuan at mesa. Stella, pumunta ka sa likod na kwarto. May bintana doon. Hindi. Putol ni Stella. Ang puso niya ay matatag kahit na ang takot ay bumabalot sa kanyang dibdib. Dito na matatapos ito. Humugyug ang pinto habang nagiging padabog ang mga tao sa labas. Tumingin si Stella sa laptop kung saan nakalagay pa rin ang kumpirmasyon. File successfully sent. Nailabas ng ebidensya, pero ang susunod na mangyayari ay nakasalalay sa kanilang pagtayo at paglaban. Buksan niyo na ang pinto o babasagin namin ito. Sigaw ng leader sa labas. Lito, bulong ni Stella. Nanginginig ang boses. Sa tingin mo, may darating ba para tulungan tayo? Ngayon, sigurado akong nakita ng mga media outlet ang kwento. Sagot ni Lito. Kailangan nating kumilos agad kung gusto nilang protektahan si Thomas. Pero kailangan natin silang pigilan hanggang dumating ang tulong. Biglang bumigay ang pinto at bumagsak sa harang na ginawa nila. Pumasok ang mga nakasuot na lalaki. Ang kanilang leader ay nasa unahan. May malabig na ngiting nakapintas sa mukha. Well, sabi nito. Inayos ang kanyang cuffs. Talagang hindi kayo marunong sumuko, ano? Anong kailangan nyo? Tanong ni Stella. Humakbang ng pasulong kahit pilit siyang hinihila ni Thomas pabalik. Simple, sagot ng leader. Ang boses niya ay magaan pero puno ng pagbabanta. Gusto namin ng matandang lalaki. At kung matalino ka, umatras ka na. Hindi, sabi ni Thomas. Ang boses niya ay kalmado pero puno ng determinasyon. Tapos na akong tumakbo. Kung gusto niyo ako, kunin niyo na ako. Pero hayaan niyo sila. Tumawa ang leader. Umiling habang ang ngisi niya ay lalong lumalim. Napakamarangal. Pero huli na para sa mga deal, Thomas. Ang maliit mong kagagawan gamit ang journal ay ginawa kang liability. At ang mga liability ay hindi binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Abot kamay na ng leader ang kanyang jacket. Pero bago pa niya may labas ang kung anumang armas ang nakatago roon, humakbang si Lito sa gitna nila. Hawak ang kanyang telepono. Akala mo ba dito lang natatapos ito? Sabi ni Lito, matatag ang boses. Nasa lahat na ang files. Mga news outlet, social media, pati ng mga nasa batas. Kapag may nangyari sa amin, ang mga mukha at kasalanan nyo ang mapupuno sa buong bansa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Stella ang pag-aalinlangan sa mukha ng leader. Nanigas ang kanyang panga at bumagsak ang kamay niya sa kanyang tagiliran. Biglang narinig ang tunog ng masirena na puminit sa tensyon ng katahimikan. Napatingin sa isa't isa ang mga nakasuot na lalaki at halatang unti-unting nawawala ang kanilang kumpiyansa. Sinong tumawag ng pulis? Galit na tanong ng isa sa kanila. Ngumiti si Lito, puno ng kumpiyansa. Sa tingin niyo ba gagawin namin itong walang backup? Hindi lang kayong marunong magplano. Tiningnan ng leader si Lito. Ang galit sa kanyang mga mata ay halatang halata. Hindi pa tapos ito. Oh, tapos na ito, sabi ni Thomas, humakbang pasulong. At sa wakas, pagbabayaran niyo ang mga ginawa niyo. Pumasok ang mga pulis at walang nagawang mga nakasuot na lalaki, kundi taas ang kanilang mga kamay. Ang kanilang leader ay hindi pa rin nawala ng tikas, pero halatang nararamdaman niya ang pagkatalo. Bago siya pusasan ng mga pulis, tumingin siya ng matalim kay Stella. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Ang boses ay puno ng galit, pero hindi natinag si Stella. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang siya'y malaya. Ang mga sumunod na araw ay parang isang ipo-ipo. Kumalat ang kwentong pinagdaanan ni Thomas na parang apoy. Ibinunyag ang isang network ng korupsyon na yumanig sa buong bansa. Maraming politiko at negosyante
ang nagbitiw sa kahiyan. At ang publiko ay nagkaisa sa pagsuporta sa tapang ni Thomas. Sa Stella naman ay naging hindi inaasahang bayani. Ang kanyang simpleng kabutihan ay nagpasimula ng mga pangyayari na nagbago ng napakaraming buhay. Hindi ko alam na ganito kalaki ang magiging epekto, sabi niya kay Lito sa isang panayam. Minsan, sabi ni Lito habang nakangiti, isang maliit na gawa ng kabutihan ang kailangan para magsimula ng isang malaking pagbabago. Ilang linggong lumipas, bumisita si Thomas kay Stella sa panaderya. Tahimik ang hapon at ang amoy ng bagong lutong pandesal ay bumabalot sa paligid. Utang ko sa iyong lahat, sabi ni Thomas. Ang boses niya ay puno ng damdamin. Wala kayong utang sa akin, sagot ni Stella. May banayad ng ngiti. Ginawa ko lang ang nararapat gawin ng kahit sino. Umiling si Thomas. Hindi lahat ay handang isugal ang buhay nila para sa isang estranghero. Iyon ang nagpapakilala sa iyo bilang espesyal. Iniabot niya kay Stella ang isang maliit na sobre. Tanggapin mo ito. Isa itong pasasalamat at isang paraan para siguraduhin na hindi ka na kailanman kailangang magtrabaho para sa matulad ni Ramos. Pagbukas niya, nakita ni Stella ang isang checking. Nagpagulat sa kanya. Hindi ko ito matatanggap, sabi niya. Nanginginig ang mga kamay. Kaya mo at dapat mong tanggapin, iginit ni Thomas. Ito pa lang ang simula para sa iyo, Stella. Karapat dapat kang magkaroon ng mas mabuting buhay. Ginamit ni Stella ang pera upang magtayo ng sarili niyang panaderya. Isang maliit na tindahan na puno ng init at kabutihan. Nag-hire siya ng mga trabahador na madalas ay hindi pinapansin o nalalagay sa alanganin, na nagbigay ng espasyo kung saan lahat ay may halaga. Naging regular si Thomas sa panaderya. Lagi umu-order ng pareho, isang supot ng pandesal. Alam mo, sabi niya isang umaga, parang lasang pag-asa ang pandesal mo. Tumawa si Stella, puno ng ligayang puso. Oo nga po, at lahat ng ito nagsimula lang sa isang supot ng pandesal. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Sally Roldan. Ang sabi niya, "Thank you so much, Miss Jane. Bawat tao ay may kanya-kanyang story sa buhay. At pagsubok ngunit, isa lang ang mahalaga sa buhay, magmahal. Magpatawad. At higit sa lahat, mahalin ang magulang habang nabubuhay pa sa mundo." Maraming salamat po, Ma'am Sally, sa walang sawang pakikinig sa aming mga love stories. God bless po. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.